Magandang araw po sa lahat. Andito na naman tayo. And sa mga viewers natin, sa mga kaibigan, kakilala, mga kapamilya of course. And sa lahat ng kasama natin ng mga butchers dyan worldwide, lalo dyan sa Pilipinas, magandang araw, magandang hapon o umaga saan ka mang dako ng mundo. And we're here today na naman para pag-usapan yung mga bagay-bagay na nasa wall ng sama ng mga butchers. So, alright. Let's proceed. Unang katanungan na sasagutin natin. Mga sir, paano pag wala SSS remittance, tas hihingian ka ng agency, need po ba mag-open account? Post yan ni G. Vince Palin, Kaisik. Sa experience ko dyan, kaibigan, dati yung IPAMS na nag-process sa application namin dito, may mga kasama kami na walang SSS remittance na nakapangalan doon sa employer namin. So, yun ang pinagawa sa amin. Nag-execute kami ng affidavit. Linagay namin doon yung mga rason bakit walang SSS remittance. And nagpapirma sa isang witness, then pinanotarize. So, yun yung pinagawa sa amin. Yun yung na-submit namin sa agency namin dati. May sagot sa kanya si Alvin Pascaran. Sabi niya dito, affidavit po ng no SSS contribution galing sa employer niyo. So, posible ding ganon, maaari ding ganon. Experience na din ata to. So, yun nga, sabi ko nga, iba-iba ng experience. Maaring relevant to sa kanya. Alright. Next question na ating bibigyan ng konting sagot. Good day mga ka-butcher. Anong bansa po ang nangailangan ng butcher kahit wala kang IELTS? Galing to sa isang anonymous member. Ano po, kaibigan? Ang IELTS naman talaga is general requirements yan. Pag pumunta ka sa mga lugar katulad ng Australia, Amerika, dito, siguro sa New Zealand, ganun din. Talaga doon. Requirements ata. Required din yan sa New Zealand. And maybe sa katulad ng UK, IELTS hindi kailangan doon. Pero UK VI, parang IELTS lang din siya. Iba lang yung nagkakandak ng exam. And maaari mo ding mapuntahan yung mga lugar na hindi nangangailangan ng IELTS kung i-mention natin ang pangalan ng Japan, UAE, o iba pang lugar na malapit doon sa Asia. Yun, hindi kailangan ng IELTS. So, yun, kaibigan. And next, natapos na natin sagutin yun. Ito tayo sa panghuli na ata to na ating bibigyan ng konting kasagutan. So, good day po sa lahat. Okay lang kaya magpasa ng initial requirements kahit huli na yung vaccination card? Yun na lang kasi talaga kulang ko. Waiting pa ako ng stock ng Pfizer na gamot pang second dose. Salamat sa mga sagot. Walang nag-reply po sa kaibigan na anonymous member na nag-post dito. But anyway, sagot natin dyan, kaibigan. As long as kinakailangan na ng agency yung mga requirements, dapat mo nang i-submit kasi baka ma-delay ka sa submission nyo ng application ng visa. Baka nagpa-process na din sila. Kailangan mo nang makasubmit. Mahuli ka.
Ang vaccination card naman, I think hindi yan relevant sa visa application or kung magkamali man ako. Sa tingin ko kasi hindi. Kailanganin lang yung vaccination card ng COVID kung aalis ka na. Kasi unang-una, titingnan yan ng mga airlines kung meron kang vaccination or vaccinated ka. And ang mga countries na pupuntahan mo, nagre-require din yan ng vaccination history ng COVID kung na-vaccinan ka. So, yun yung pinakagamit ng vaccination record. So, huwag ka nang pa-delay kaibigan. Kung kompleto ko na aside dyan, submit mo na. Alright, so I think those are the questions na nasagot natin today. Muna kasi mataas-taas na ito na video. And yeah, sa mga nanonood, maraming salamat. And please follow and like. And of course, sa mga dun sa nagbigay ng panahon para mag-comment, humingi ng ideya, or kahit meron man kayong gustong pag-usapan, welcome po tayo dyan. Maaari natin yung i-open up next time. So I think that's it. Magandang araw. Enjoy your day and yeah, have a good weekend everybody.